Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ang aming paksang tatalakayin ay tungkol sa variety ng wika. Ito ay idiolect at sociolect. Sa pag sinasabi nating idiolect, ito ay tumutukoy sa natatanging paraan ng paggamit ng wika ng isang individual o isang pangkat ng mga tao. Personal o individual ang gamit ng wika. Bawat tao ay may sariling estilo sa pagsasalita na maaring makilala sa pamamagitan ng kanyang tono, diksyon, o mga salitang ginagamit. Ipinapakita nito kung paano ang bawat tao ay may personal na pagkakaiba sa paghawak at pagpapahayag gamit ang wika. Nagmula ang salitang idiolect sa salitang Greek na idioma, ang ibig sabihin ay pansarili o kakaiba. At ang ibig sabihin ay pagkakaiba ng wika. So sa kombinasyon ng dalawa, ito ang idiolect ay nagiging batayan ng pagkakaiba sa wika batay sa personal na ekspresyon ng bawat tao. Nakakagawa ng pamamaraan sa pagsasalita ang isang individual o isang pangkat ng mga tao na gumagamit ng isang common na wika. So kahit na iisang wika ang ginagamit ng mga tao, bawat individual o grupo ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagsasalita. Sa pamamagitan ng idiolect na lilikha ang natatanging estilo o loob ng isang common na wika, kung saan ang bawat tao ay maaring makikilala sa paraan ng kanyang pagsasalita o paggamit ng mga salita at parilala. Ang idiolect ay tumutukoy sa natatanging paraan ng pagsasalita o paggamit ng wika ng isang individual. Dahil ito ay personal na estilo ng komunikasyon. Nakatutulong ito sa pagtukoy ng identidad at personalidad ng isang tao. Ang mga salitang madalas gamitin, tono at paraan nagpapahayag ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang pinagmulan, interes o paniniwala. Ang idiolect ay naglalaman ng natatanging bokabularyo, pangungusap at gramatika ng isang nagsasalita. Ibig sabihin, bawat individual ay may sariling estilo at paggamit ng wika na naiiba sa iba. Dahil dito, ang idiolect ay nagbibigay ng malinaw na palatandaan sa pagkakakilanlan ng isang tao. Narito ang mga ilang halimbawa ng idiolect. Magandang gabi, bayan ni Nolly Di Castro at ang Hoy Gising ni Ted Filon at hindi namin kayo tatantanan ni Mike Enriquez na kung saan sinasambit niya ito sa 24 oras at sa investigador. At Di Umanoy ni Jessica Soho at ang Hello Philippines and Hello World ni Tony Gonzaga. Hello Philippines and Hello World! Matatagumpayan kaya nila ang hamon ni Kuya? Kaya halina at panoorin natin. Excuse me po, ako si Mike Enriquez, nakatuto 24 oras. Ngayon, bukas at magpakailanman. Ngayon ay dadako tayo sa sociolect. Ano nga ba ang sociolect? Ang sociolect ay isang variety ng wika na ginagamit ng partikular na pangkat o grupo ng tao sa lipunan. Maaari itong maging formal at di-formal. Ang sociolect ay isang variety ng wika na ginagamit ng partikular na pangkat o grupo ng tao sa lipunan tulad ng mga kabataan, profesional at iba pang aspekto ng komunidad. Ito ay nagmula sa pagkakaiba sa edad, kasarian, trabaho, interes o iba pang mga aspekto ng buhay panlipunan. Dahil dito nagkakaroon ng mga natatanging salita, parilala o paraan ng pagsasalita na naintindihan lamang ng membro ng isang partikular na pangkat. Ayon kay Rodrigo 2009, ang sociolect ay isang mahusay na palatandaan ng stratifikasyon ng isang lipunan dahil pinapakita nito kung paano ang pagkakaiba ng paggamit ng wika batay sa katayuan at grupong kinabibilangan ng mga tao. Ang stratifikasyon ay ng lipunan ay tumutukoy sa pagkakaayos ng mga tao sa iba't ibang antas o klase tulad ng mga may mataas na posisyon sa lipunan, gitnang uri at mababang uri. Ang wika ay nagiging
kasangkapan upang maipakita ang mga aspekto ito ng lipunan. Halimbawa, ang mga taong kabilang sa mas mataas na antas ng lipunan ay maaaring gumamit ng mas formal at technical na wika. Samantala, ang mga nasa baba naman antas ay maaaring gumamit ng kolokwyal o informal na paraan ng pagsasalita. Ang terminong sociolect ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng wika ginagamit ng mga partikular na komunidad o grupo. Ang sociolect ay isang variety ng wika na ginagamit ng mga tiyak na grupo o komunidad sa loob ng isang lipunan. Ipinapakita nito kung paano nag-aangkop ang wika sa mga pangangailangan, interes, at kultura ng bawat grupo. Sa pamamagitan ng sociolect, may papakita kung paano nagbabago ang wika batay sa pagkakilanlan ng grupo na gumagamit nito. Sunod naman ang mga variable tulad ng mga edad, kasarian, katayuan sa lipunan at propesyon ay nakaka-impluwensya dito. Ang paggamit ng sociolect ay naapektuhan ang iba't ibang variable tulad ng edad, kasarian, katayuan sa lipunan at propesyon. Ang mga ito ay malaking impluwensya sa kung paano magkaroon ng pagkakaiba-iba sa wika. Sunod naman ay maaaring mayroong iba't ibang bokabularyo, tono at paraan ng pagsasalita. Ang pagkakaroon ng iba't ibang bokabularyo, tono at paraan ng pagsasalita sa sociolect ay mahalagang aspekto sa pagkakilala ng pagkakaiba-iba sa lipunan pagdating sa wika. Ang mga pagkakaibang ito ay nagmumula sa iba't ibang grupo ng tao na may magkakaibang katayuan, interes at kultura sa loob ng lipunan. Ito ay nakakatulong sa pagkilala sa mga pagkakaiba ng lipunan sa wika. Ang mga pagkakaiba nito ay nagbibigay daan sa mga malino na pagkilala at pag-unawa sa kung paano maimpluwensyahan ang lipunan ng wika. Sa pamamagitan nito, nagiging possible na makita ang mga hangarin ng iba't ibang grupo sa lipunan at kung paano nila ginagamit ang wika upang ipahayag ang kanilang pagkikilanlan at pagkakaiba sa iba. Ipinapakita nito na ang wika ay hindi lamang simpleng kasangkapan sa komunikasyon. Narito ang halimbawa ng idiolect. Una narito ay ang Gaylinggo. Ito ay lingwahe ng mga mading. Halimbawa na lang ay ang salitang gorables o pushmayan. Base sa mga salita ng Gaylinggo, ito ay informal na salita, walang kaayusan at ang mga marinig lang natin ito sa mga kaibigan o kapwa nating bading. Pangalawang halimbawa naman ay ang jejemon. Paggamit at paggalaw ng mga pangusap o parilala sa mga pag-iba-iba ng mga posisyon ng mga titik sa isang salita. Pagpapalit ng maliit na titik sa malaking titik o di kaya yung sobrang paggamit ng mga titik na H, X, O, Z at paghalo nito. Halimbawa na lamang ay eyo po, musta na, hehehehe. So, isa itong informal na salita, ginagamit ito sa tuwing nagte-text or nagme-message tayo gamit ang social media platform. Pag sinabi nating jejemon na mga salita, ito yung salita na pinaikli. Halimbawa na lamang ay ang FYI o for your information, TXT or text at PLC or please. Sunod naman na halimbawa ay ang ponyo. Pinaghalo ng salitang English at Pilipino na tinatawag nating Taglish. Halimbawa naman nito ay I don't like to make lakad in the baha. It's like so ew, di ba? Mapapansin natin na ito ay informal na salita dahil pinaghalo ang salitang English at Pilipino. Ginagamit na pang social pag nakipag-usap sa mga barkada. Kadalasan narinig natin ang salitang ito sa social media influencer tulad ni Bea Flores na may pagkakonyo pag nagsasalita. Dadako naman tayo sa huling halimbawa ng idiolect. Ito ay ang balbal. Paggamit ng salita sa isang wika na nabuo sa informal na paraan. Tinatawag din ito na salitang kanto o salitang kalye. Halimbawa nito, masaya yung tipar ni Lilibet kagabi. Kaso, maaga akong pinauwi ni Erpat. Kung mapapansin natin yung salitang tipar o party at Erpat o tatay. Ito ay mga bagong salita na umusbong sa bawat henerasyon
Nanggaling ang salitang ito sa mga grupo ng mga tao na ginagamit ang salitang ito upang magkaroon ng sariling code o kahulugan.